Magandang umaga. Ngayong umaga guys, ipapakita ko sa inyo yung aking daily routine bago ako sumalang sa aking trabaho. Siyempre, unang-una dyan, magtututbrush tayo sa ating ngipin. Kailangan magmumog tayo, kailangan linisin natin yung mga bibig natin bago tayo humarap sa ating mga alaga. So, ayan guys, nagtututbrush ako. Kung napansin nyo yung baso, yung parang tasa na plastic, yan ang unang, mag-8 years na sa akin yan. Yan ang unang binigay sa akin ni Amo. Yan daw ang gagamitin ko kapag natututbrush ako. O charot, biruin mo, 8 years na sa akin, mag-8 years na sa akin yan. So, ayan, syempre, magmumog tayo, para sobrang linis ng bibig natin. So, ngayon naman, naghihilamos naman ako ng aking muka. Syempre, sa gabi, naglalagay tayo ng mga cream. So, ayan yung gamit kong sabon. Skin Magical yan. Masarap, maganda siya sa mukha ko. Gustong-gusto ko siya. Kaya, ayan yung gamit ko. Alam nyo ba kung bakit maliit yan? Kasi niwahiwa ko yung isang bar. Yung isang bar, kukonsumo ko yan ng 3 buwan. O, diba? Tipid naman tayo. So, ayan, nag-aano ako ng aking mukha, nililinis ko ng maigi. So, actually, 2 beses ako magsasabon sa aking mukha. So, ayan, kailangan, pag dinadry natin yung mukha, kailangan damp lang talaga. So, ayan ngayon, ang nilalagay ko naman is vitamin C serum. Gumagamit ako niyan ngayon. Maganda siya sa mukha, talagang super ganda ng result. So, ayan guys, kailangan natin maglagay, pati sa liig, kailangan natin lagyan ng serum siya. Tapos, antayin lang natin na mag-absorb. So, nilalamig ako, kaya nag-jacket na ako sinusuot ko na yung kapartner ng pajama ko na long sleeve. So, ngayon naman is, pag nafe-feel mo na nag-absorb na yung serum sa mukha, kailangan natin maglagay ng skin moisturizer sa mukha natin. Ang gamit ko lang naman is Nivea. Pag winter talaga, ang gamit ko yung blue na Nivea. Meron pa ako niyan, yung soft na Nivea. So, yan na lang muna. So, ayan, naglalagay ako ng moisturizer sa aking mukha. At saka, tips lang pala, pag naglagay tayo, pag hinagod natin yung moisturizer, kailangan pataas siya. Yung stroke niya ba, pag naglalagay tayo pataas. Tapos, na din, yung isabay na din natin yung pagmamassage ng ating mukha. Kailangan talaga i-massage yung mukha natin araw-araw. Alam nyo ba yun? Kailangan tayo ng ilang minuto para ma-massage yung mukha natin, pati yung liig. Kasi alam naman natin na tumatanda na tayo, lalo na pag may mga edad na tayo. So, ayan, maayos na yung maayos na yung hitsura natin. So, pwede na tayong pumunta sa kusina para mag-prepare naman ng aking breakfast. So, ayan. Tapos, ayan na, nandito na tayo sa kusina. Siyempre, ang unang gagawin, mag-iinit ng tubig para sa kape. So, ngayong umagang guys, is ang breakfast ko pala is egg lang at saka yung kape kasi hindi ako nakagawa ng tinapay kahapon. Kumbaga, na-busy ako. So, ngayon is mag-ano na lang ako ng egg. So, biruin nyo, 2 egg yung hinin ako. Ay, nako. Tapos, ang gusto ko sa egg pala is lagyan siya ng paminta. So, ngayon naman, nag-ano ako ng kape, tapos, syempre, hugasan nyo yung egg, wag kalimutan, maghugasan talaga yung egg bago mo biyakin. So, ayan na, na natin yung egg natin, tapos, sa sinabi ko na, mas gusto ko yung egg na may paminta at saka yung asin. So, ayan guys, niluluto natin yung breakfast natin. Tapos, kailangan magmadali kasi marami pang trabahong naghihintay. So, ayan, medyo luto-luto na yan. Nakakatawa pa kasi yung dapat sunny side up yung ginagawa ko, ang nangyari, nadurog yung itlog ko, kaya nagiging scramble na lang siya. So, ang ginagawa ko pala sa kape ko, ang inaano ko is kalahati lang mainit na tubig. Tapos, haluin ko siya, tapos, lagyan ko siya ng yung normal na tubig. So, ayan, kakain na tayo. So, ready na ang ating almusal. So, kain na tayo guys. Tapos na tayo sa ating almusal bago ako mag-work. Wala kasi sila dito. Dapat today is a day off ko. Kasi Saturday today. Pero, binago. Magsa-Sunday ako this week. Magsa-Sunday off ako this week. Tapos, ayun, maaga silang umalis. Ewan ko kung saan sila pupunta. So, ako lang mag-isa ngayon sa bahay. So, samahan nyo ako mag-almusal. Tapos, kwento-kwentuhan naman tayo habang ako ay nagre-breakfast. Nandito ako sa kusina namin, sa kitchen talaga namin nagre-breakfast. Ang breakfast ko lang today is itlog lang. Tsaka kape kasi
Wala na akong time lumabas doon. Hindi kasi ako nakapagluto ng hindi ako nakapagluto ng tinapay. Alam niyo, pasensya na ako sa boses ko. Hanggang ngayon may ubo pa talaga ako. Magto 2 weeks na itong ubo. May gamot naman, may antibiotic naman, pero ewan ko, siguro sa weather may ubo pa din ako. Hindi ako nakabili ng tinapay. Hindi din ako nakaluto ng tinapay dahil sa sobrang busy ko kahapon. So na lang ako, nag-itlog na lang ako. Tapos yung itlog ko durog. Nag-sunny side up ako pero durog. Ano ba yan? Pag-usapan natin yung nangyari sa cut nila, sama sila ulit, di ba? Di ba nung last vlog ko, pinag-usapan natin yung paghiwalay nila. Tapos, kung titingnan ninyo sa mga IG account nila sa Instagram, yung mga messages nila, bawat isa, nililit nila yun. Yung picture na lang, at saka may caption na, ewan, pero si Catherine naman, kagabi, kahapon, nag-post ng no turning back daw, only looking forward, parang ganun. So, kasi may nagsasabi na sinusuyo ni Daniel, ni Dage, si Catherine, tapos kung nakita naman dun sa ABS-CBN, di ba, yung Star Magic na Christmas nila, napaka naman nila, kumbaga nakikita naman na okay sila, pero ewan ko, si Daniel, dinilit niya yung message niya na yung tungkol sa paghiwalay nila, yung statement niya, nung naghiwalay nga sila. Tapos, tiningnan ko din yung kay Catherine, wala na din yung yung message. Ewan ko, baka naduling lang ako, basta wala na din yung sa mga account nila sa Instagram. Pero, nag-upload si Catherine na yung sabi, post daw sa nagpapangiti sa kanya for the past weeks. Pero, may sinabi din siya na no turning back. Only looking forward, parang gano'n. So, iwan lang, doon sa mga Katnilians, may nagsasabi, wag ko nang balikan kasi cheater is always a cheater. Meron namang nagsasabi, magbalikan na kayo, yung ganun. Sa tanda ko dito, nakikipag pa din ako sa Katnil. Kasi ako, kumbaga, kasi puro Katnil yung sa wall, di ba, nung time na yun. Pati sa IG, puro Katnil. Today pala dito sa Hong Kong, November, ano pa ngayon? November 15? No, November, 16? Parang November 16, Sabado. Hindi ko na alam yung pizza. Yung temperatura pala ngayon, itong umaga is 23. Mamayang gabi, magiging 12. So, malamig. Kaya, dahil din yung mga yung natin ba, yung kalusugan natin, yung ubo, sipon, gano'n. Dahil sa weather. Pero in suma total, ang weather talaga this year, kakaiba. Last year, kakaiba na, pero lalo ngayon, kakaiba. Kasi hindi mo maramdaman yung winter na winter talaga dito sa Hong Kong. Kahit nga daw din sa sa Middle East, iba na din. So, na talaga yung global warming. Iba na talaga yung, ng mundo. Hindi pala nakakaalam, paborito ko yung itlog. Lalo na itlog nilaga. Grabe, napaka ko dyan sa itlog na nilaga, tapos isaw-saw sa patis. Sarap nun. Pinapapak. Kaya, delikado din sa ng kolesterol. Ang dami nilang, umalis na sila, pero ganyan naman talaga mga amo. Iwan ko kung makakarelate yung iba. Yung mga amo talaga pag aalis yan sila. May mga, mga instructions yan. Parang sa tingin nila, wala sila. So, baka upo-upo ka lang. Kaya, yung trabaho mo na, yung daily routine na trabaho mo is dagdagan nila yan. Marami yan sila ipapaganito, ganyan, mga extra, na ipapalinis, ganun sila pag umaalis. Kahit naman sa Kuwait dati, ganun din yung amo ko. Pero okay lang naman. Pero minsan nga, yung na imbis na aalis sila, makakarelax ka kahit kunti, wala din kasi yung sasabihin nila sa'yo na ganito ito, ganituhin mo, ganito, ganyan. Ngayon, pinapalinis yung mga electric fan, tapos pinapalinis yung veranda. Hindi na lang ako nagsasabi na nilinis ko na yan kahapon yung veranda. Hindi na lang ako nagaganon, kagaya nung pinalinis niya yung lagyanan ng sapatos, sabi nung amo kong lalaki, sabi niya, linisin mo nga yung kasi marumi, ganyan. Pero hindi niya alam na nung umaga, gabi niya sinabi sa akin kinagabihan nung dumating siya. Nung pagkaalis niya, nilinis ko na. Hindi na lang, ako kasi hindi na lang ako, nilinis ko na yan, hindi na, gagawin ko na lang, yung ganun ba. Kaya,
hindi na ako hindi na ako ay, tapos na yan, wala na. Mag-yes na lang ako ng yes. Ganun na lang ako. Mahirap makipag sa kanila. Kaya hindi talaga biro yung magtatrabaho ka dito, lalo na sa lugar na to, talagang sulit-sulitin yung sahod nila ni 5. Kailangan parang makita nila na siniservisyuhan mo yung sahod na binibigay nila sa'yo. Ganon. Kahit pa sabihin na mabait sila, kahit pa mapipil mo pa din. Ewan ko kung mag-agree lahat ng kung may makapanood nito, mapipil mo pa din na gusto nila yung sahod nila sa'yo is sulit na sulit sila. Ganon yung mga, kaya hindi talaga biro yung magkatulong ka sa ibang bansa. Napaka pero alam nyo, sa mga kaibigan ko na may mga, hindi ito sa hindi ito sa sinisiraan yung mga kapwa Pinoy. Pero alam niyo, may kaibigan ako, Pilipino yung amo niya. Napaka mas masahol pa kaysa sa incheck. Hindi talaga niya natapos yung kontrata niya, talagang nag-break siya ng contract. Kasi ganda naman talaga, kahit dito maraming mga case dito na yung mga amo nila Pinoy, iwan ko sa kahit nasa ibang bansa, ganun din. Mas masahol pa kaysa banyaga na amo mo. Ganun, parang feeling nila na nakakaangat sila sa iyo kasi Pilipino ka po, kayo Pilipino, siya amo tapos ikaw katulong, yung parang ganun. Kukuha lang ako ng tissue, nag-ano yung sipon ko. Kaya, yun. Ganon yung dito. Yung mga... Kaya, mas gugustuhin ko sa mga naririnig ko sa pag-abroad ko. Mag 13 years na akong nag-abroad eh. Sa mga naririnig ko talaga, mas bihira lang talaga yung mga katulad ko na Pilipino na yung mga amo nila is Pilipino din na maganda yung trato sa kanila, bihirang-bihira yun. Pero may mga kaibigan din ako, kagaya ng kaibigan ko sa Dubai, yung amo niya is Pinoy, napakaganda ng niya, napakaganda ng trato sa kanya. Pero kalimitan talaga, grabe. Mas masahol pa sa, hindi ito sa sinisiraan ko pero maraming mga Pilipino na amo na mas masahol pa, itrato nila yung mga katulong nilang kagaya nilang Pinoy. Ganun, kaya mas maganda na yung ibang lahi. Ganun. So, ayan. Tapusin na natin itong video ito, guys. I hope sa mga nandito sa Hong Kong is keep yourself warm always kasi napakahirap magkasakit talaga dito. Puso, pa naman dito, napakaraming sinisipon, inuubo, nilalagnat, pati nga itong mga amo kong na mayroon din silang ubo sa kasipon. Kaya, keep yourself warm, ng laging yung mga warm na inumin, water, ganon, basta iwasan muna yung mga malalamig. Tapos, yung, kumbaga, pangalagaan yung mga sarili natin pag lumabas tayo, mag-wear tayo ng jacket. Hindi naman sa na alam naman natin lahat na syempre mag-wear tayo ng jacket, pero paalala lang din, ganun lang yon. Kaya ayan, tapusin ko na itong video ito. Huwag na kalimutan na salubungin ng umaga ng isang magandang ngiti at isang taimtim na panalangin. Sa hindi pa nakakapag-subscribe, please click like and subscribe. Bye bye, God bless everyone. Bye bye. This is Gwen Teresa. Bye bye.